Noong araw na iyon, ang isang game maker na nagngangalang Brendan, ang kanyang asawa, si Claire at ang kanilang anak na babae na nagngangalang Sam, ay nagbabakasyon sa isang beach. Masaya silang tatlo na magkasama, puno ng kaligayahan, biruan, at tawanan. Habang sila ay nagpapahinga, balak ni Sam na maghanap ng mga snail sa paligid ng beach at nangako siyang hindi maglalaro sa tubig. Sumasang-ayon si Claire sa kondisyon na hindi lalayo si Sam sa kanilang paningin. Kapag abala si Sam sa paghahanap ng mga kuhol, hindi niya namalaya na hinahatak ng alon ng kanyang curious na si George. Sinubukan ni Sam na kunin ang manika, ngunit sa kasamaang palad, kinaladkad siya ng mga alon. Ang pagkamatay ni Sam ay nagpalungkot kay Brendan at Claire. Sinisikap ni Claire na magpatuloy, ngunit si Brendan, na mahal ang kanyang anak na babae, ay hindi niya kayang pabayaan. Habang nag-iimpake sila ng mga gamit ni Sam, hindi sinasadyang nakita ni Brendan ang isang aklat na pinamagatang, ang Berenstain Bear. Nakaramdam siya ng kakaiba dahil malinaw niyang natatandaan na ang aklat ay dating pinamagatang, ang Berenstain Bear, na may, sa halip na isang, A. Kapag natutulog sila, biglang may kakaibang tunog na nagmumula sa kusina, at ito pala ay si Matt, ang kanyang bayaw, na pumunta para maghanap ng pagkain sa refrigerator. Pagkatapos ay binigyan siya ni Brendan ng pizza, at tinanong din niya si Matt tungkol sa aklat na, The Berenstain Bear. Sumagot si Matt na ang aklat ay pinamagatang, ang Berenstain Bear, na may titik na, Ngunit ipinakita ni Brendan kay Matt na ang tamang pagsulat ay, ang Berenstain Bear, na may titik A. Dahil sa curiosity, sinubukan ni Brendan na hanapin ito sa internet at lumalabas na maraming tao na nag-iisip na ang nakasulat sa libro ay, The Berenstain Bear, na may A. Si Brendan ay patuloy na naghahanap ng impormasyon tungkol dito hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng teorya na nagpapaliwanag sa insidente, ang teoryang Mandela Effect. Kinabukasan, nalito si Brendan sa larawan ng kanyang pamilya sa refrigerator. Tinanong niya ang kanyang asawa kung saan kinuha ang larawan at sumagot si Claire na kinunan ito sa harap ng obserbatoryo ng Griffith, ngunit sigurado si Brendan na hindi sila kumuha ng litrato sa lugar na iyon, sa halip, kumuha sila ng mga larawan sa sentro ng agham sa Pacific. Seattle. Hindi tumugon ang kanyang asawa at sinabihan siyang umalis dahil abala siya sa pagluluto. Pagkatapos ay pinuntahan ni Brendan si Matt at pinag-usapan ng tungkol sa teorya ng epekto ng Mandela. Nararamdaman ni Brendan na nararanasan niya ang Mandela Effect phenomenon, ngunit itinanggi ni Matt at sinabing ang phenomenon ay maling alaala lamang. Ngunit naniniwala pa rin si Brendan sa kanyang teorya at naniniwala na siya ngayon ay nakatira sa isang parallel universe. Patuloy na ginalugad ni Brendan ang mga teoryang ito, at pagkatapos ay nakita niya sa forum na ang epekto ng Mandela ay sanhi ng isang eksperimento sa isang malaking hadron collider na ginawa ng CERN. Isinagawa ang eksperimento noong 2008 sa Russia, at kasabay nito, maraming tao ang nakaranas ng kakaibang phenomena, isa na rito ang Mandela Effect. Pagkatapos ay sinubukan ni Brendan na pumunta sa isang pari na nagngangalang Isaac upang malaman ang tungkol sa pag-iral ng Diyos. Ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Isaac, si Brendan ay hindi naniniwala na nilikha ng Diyos ang mundong ito. Nang makita ang kakaibang pag-uugali ni Brendan, sinubukan ni Claire paalalahanan si Brendan na huwag manatili sa mga nakaraang alaala kasama si Sam. Gusto niyang makalimutan ni Brendan ang nakaraan at mamuhay ng bagong buhay. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang asawa tungkol sa larawan ng lalaki sa monopolyo. Si Claire ay lubos na naniniwala na ang imahe ng lalaki sa monopolyo ay may suot na monocle sa isang gilid ng kanyang mata. Kapag tiningnan niya ito, lumalabas na hindi gumagamit ng monocle ang larawan ng lalaki. Higit pa rito, itinuro rin ni Brendan na ang karakter ng unggoy na Curious George ay walang talagang buntot. Ngunit may buntot ang Curious George doll na mayroon si Sam. Sinusubukang ipaliwanag ni Brendan na ang lahat ng ito ay nauugnay sa teorya ng epekto ng Mandela. Pakiramdam ni Brendan na ang pagkamatay ni Sam noong panahong iyon ay isa lamang parallel universe na bersyon na pumapasok sa kasalukuyang mundo at pagkatapos ay inilipat ang mga aktwal na kaganapan. Ngunit si Claire ay nagalit at nadidismaya kay Brendan na pinapahalagahan lamang ang kanyang sarili sa mga kakaibang teorya, kaya hindi sila makamove on. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Brendan na umiiral ang epekto ng Mandela. Pagkatapos ay pinag-aralan ni Brendan ang teorya ng mas malalim. Natuklasan niya na maaaring mangyari ang epekto ng Mandela dahil sa paghahalo ng iba pang paralel na universo sa mundong kasalukuyang ginagalawan niya. Ang mga parallel universe mismo ay marami, at bawat parallel universe ay naglalaman ng isa pang bersyon ng kasalukuyang kwento ng buhay. Pakiramdam niya ay malamang nabuhay pa si Sam sa isa pang parallel universe. Sa huli, nahanap niya ang pangalan ng isang scientist na nagngangalang Dr. Roland Fuchs, na naniniwala rin na ang mundong ito ay isang simulation lang.
Pagkatapos ay sinubukan ni Brenda na magpatingin sa doktor na si Roland, ngunit siya ay masyadong abala sa oras na iyon. Kinabukasan, sinubukan siyang makita muli ni Brendan. Doon ay nagchat silang dalawa tungkol sa research ni Roland. Ipinaliwanag ng doktor na ipinapakita ng kanyang pananaliksik na ang universo ay isang computer simulation na idinisenyo para sa hindi alam na layunin. Ang simulation ay gagawa ng mga bagong simulation na may ibang bersyon ng kwento bawat segundo. Ang epekto ng Mandela na naranasan ni Brendan ay isang uri ng bug na may pinaghalong kasalukuyang simulation at iba pang simulation. Iyan ang nagiging sanhi ng pagiging mali ng buhay. Mula sa paliwanag ni Roland, napagpasyahan din ni Brendan na kung bubuo ng isang programa ang mundong ito, mababago niya ang program sa pamamagitan ng paggamit ng script coding upang gumana ng maayos ang mundo nang walang anumang mga bug. Pero mukhang hindi niya yun magagawa kung ordinaryong computer lang ang ginagamit niya. Sumasang-ayon din si Dr. Roland na hindi nila mababago ang mundo sa isang ordinaryong computer na may napakababang mga detalye. Pagkatapos ay ipinakita ni Roland kay Brendan na siya at ang kanyang team ay nakagawa ng unang quantum computer na nakaimbak sa isang unibersidad. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Dr. Roland na may posibilidad na mapatakbo ang programa ni Brendan gamit ang quantum computer. Pagkatapos ay nagpasya si Brendan na maghanap ng mga aklat sa quantum computer programming at magsimulang mag-coding ng mga script batay sa mga ito. Pinagsasama rin niya ang ilan sa kanyang game programming code sa quantum code para makagawa siya ng bagong script. Kinabukasan, nagulat si Brendan sa presensya ni Sam na nasa bahay na nila. Sa una, akala niya ay imahinasyon niya lang iyon, ngunit sa huli, naniniwala siya na siya ang nagbabalik kay Sam mula sa magkatulad na mundo. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sinamantala ito ni Brendan sa pamamagitan ng pagsasaya kasama ang kanyang anak na babae. Masaya si Brendan dahil nagawa niyang ilipat ang kwento ng pagkamatay ni Sam sa isa pang kaparehong bersyon. Ngunit sa oras na iyon, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Brendan sa pag-uugali ni Claire. Napagtanto niya na sa parallel version na nakikita niya ngayon, buhay pa si Sam, pero si Claire ay naging sobrang stress na babae. Biglang dumiretso si Brendan kay Dr. Roland, ngunit nabigla siya nang marinig niya ang balita na nagpatiwakal si Roland 2 buwan na ang nakakaraan. Pakiramdam niya ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang epekto ng Mandela ang script na ipinasok niya. Napagtanto ang isang bug sa script, agad na nagpasya si Brendan na gumawa ng coding script para patakbuhin ang command na muling i-install ang universo. Nilalayo ng muling pag-install na gawing normal ang universe nang walang anumang mga bug tulad ng Mandela effect. Nagdududa si Brendan sa script, siya ay nag-aalala na ang universo ay mawawasak at hindi na muling likhain. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak na babae at asawa, nagpasya si Brendan na pumunta sa pasilidad kung saan naroroon ang quantum computer at pagkatapos ay simulan ang paglalagay ng kanyang coding script. Nagawa ni Brendan na patakbuhin ang kanyang script at pagkatapos ay nagpapakita ang quantum computer ng mga senyales ng reaksyon. Agad na tumakbo si Brendan, ngunit nakita niyang nawawala ang lahat ng sasakyan sa parking lot. Sa bus, nakita niya na ang lahat ay nagsisimulang mag-glitch. Nakikita niyang may glitch din ng mga gusali. Pagkatapos ay pinuntahan ni Brendan ang kanyang pamilya at nakita niya na nagkagulo ang sitwasyon. Nakita niya ang kanyang asawa ng mga aberya at dumilim ang gusali. Sa huli, nakita niya ang 2 buwan na nagbabanggaan at sa wakas, ang buong universo ay nawala sa kadiliman. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang tumakbo muli ang script ni Brendan at nagsimulang muling mabuo ang mundo. Ang mga planeta, microbes, virus, hayop sa dagat, tao, at buong lungsod ay bumalik na sa normal nang wala ng iba pang mga aberya, kabilang ang Mandela effect. Pagkatapos ay bumalik ang eksena ng nasa beach sina Brendan, Claire, at pati na si Sam. Nang maghanap si Sam ng mga snail, tinawagan ni Brendan si Sam at sinabihan siyang iwanan ng manika ng Curious George, na mukhang wala na itong buntot. Sa wakas, habang humahanap si Sam ng mga snail, binabantayan ni Brendan ang kanyang anak. At natapos na ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.